Magandang umaga sa ating lahat. Morning. Na-miss ko si Sen. Wala si Sen. Hindi ko kasama. Nung Friday pa siya may lagnat. Pa ulit-ulit. Hanggang ngayon. Hanggang kanina. So, sabi ko kay Sen, sige, mag-rest ka na muna. So, hindi natin siya kasama ngayong umaga. At pasalamat naman sa Panginoon, nandito tayo para magpuri sa Panginoon. Si Brother Ed at saka yung family niya, hindi rin nakapunta dito. Si Brother Ed kasi nagtatrabaho sa immigration yun eh. Pero ngayong araw ay may operation sila sa Pogo, kaya wala siya. Pag-pray nyo na, sana lagi sila makadalo. Si Rap naman ay nagtitraining sa Marines ngayon. Nung Sunday pa nagpaalam sa akin, hindi makakadalo. So pag-pray po natin na patuloy ang pamilyang ito na makadalo sa ating pananambahan. Ang topic po natin ngayong umaga yung grace period. Kung kayo po kumukuha ng insurance, alam nyo yung grace period. Ay siguro si Sister Bless, alam na alam to dahil saan ba nag-work si Bless ngayon? Sa ano? Manulife, may mga grace period. Naalala ko to kasi yung grace period, ibig sabihin, yung obligasyon mo dapat ay bayaran mo na. Pero may mga kumpanya nagbibigay ng grace period na okay lang na, halimbawa, 22 days, hindi mo bayaran. Wala kang interest na additional. Yung plano mo is good as yung previous plan. Alala ko to kasi nung maliliit pa yung mga anak namin ni Sen, kinuha namin sila ng educational plan at napakaingat kami dun sa grace period na hindi kami mag-lapse kasi kung hindi, baka ma-invalidate yung educational plan nila. And salamat sa Panginoon, hindi kami nag-lapse. May pagkakataon na hindi kami nakapagbayad on time, pero hindi naman kami nagpabaya na natapos yung grace period na hindi namin nabayaran. Kaya nung college si Hannah at saka si Jet, nakapag-aral sila, educational plan. Na-enjoy namin yung privilege. Ang topic natin ngayon, yung habang binabasa ko siya, yung talinghaga na naka-assign ngayong umaga, pang binabasa ko siya, parang na-identify ko na ito yung grace period ng Lord sa atin. Okay? Yung talinghaga ng puno ng igos, grace period. Na tayo, lahat tayo na tao na bubuhay sa mundong ibabaw ay nasa grace period tayo ng Diyos. But we are living on a borrowed time. Isang araw, magkakaroon ng pagtigil yung ating hininga. In other words, natapos yung ating buhay dito sa lupa at pagkatapos ng buhay natin sa lupa, ando doon na yung judgment ng Lord. Kung paano natin ginawa o pinakinabangan yung grace period ng Lord ngayon, kung dito sa panahong ito natutunan nating magsisi, tayo po ay maliligtas. Pero kung sa panahon ng grace period ay hindi natin natutunan magsisi, tayo po ay mapapahamak. Ito po ay kaugnay ito doon sa yung plano natin ngayong taon na sana sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, magamit po ang simbahan para maibahagi natin sa iba yung mabuting balita. At naniniwala ko yung pagkakaunawa dito sa panahon ng biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa atin ngayon, makatutulong to sa atin para bigyang diin o silakbo yung ating damdamin na maibahagi natin yung mabuting balita sa ibang tao. Sabi dun sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi po ito yung text natin, gusto ko lang lagyan ng konteksto yung pag-aaralan natin.
Sabing ganun, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Sabing gano'n ni Pedro dun sa mga tao, nagtatanong kasi sila, bakit hindi pa bumabalik ang Lord? Sabi ni Pedro sa kanila, hindi nakalimutan ng Diyos yung kanyang pangako, hindi siya mabagal. Ngunit binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang bawat isa, ang lahat ng tao, para makapagsisi at magbalik loob sa Kanya. Bakit? Kasi hindi niya nanais ng Lord sino man ay mapahamak. So kung imagine mo ngayon sa mundo nating ginagalawan habang nandito tayo, lahat tayo nasa grace period. At salamat sa Panginoon, ako naman ay confident, sigurado ako, na bawat isa sa atin dito ay na kapagsisi na sa ating mga kasalanan. At na tayo ay sa pagdating nung time's up natin, tayo ay maliligtas. Tayo maliligtas. Hindi natin kontrolado yung buhay. Hindi natin kontrolado kailan, paano, o saan darating yung huling yugto ng buhay natin. Walang may control doon. Kaya nga napaka-importante na magamit natin ng mabuti itong period ng biyaya, panahon ng biyaya ng Diyos sa atin. Para nang sa ganon, pagdako natin sa finish line. Kasi sa finish line, isa lang ang pwedeng mangyari sa atin eh. Tayo ay karoon ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, o kaya tayo ay mapahamak. O hindi man, alam natin tayo ay may kaligtasan na, pero maaaring yung ibang mahal natin sa buhay ay hindi tayo sigurado. Dahil mahal natin sila, syempre, kailangan i-share natin yung ebanghelyo sa kanila. Diba? Kasi dalawang punto lang ang sabi ng Panginoon. It's either magsisi ka o mapahamak ka. Dalawa lang yung choice. Okay? Kaya nga ngayon, nais kong basahin natin yung talata. Nasa Lucas chapter 13 yan, verses 1 to 5. Actually, ang parable lang na ikwento natin, itong verses 6 to 9. Pero minabuti kong isama yung verses 1 to 5 para magbigyan ng tamang konteksto yung pag-uusapan natin. Kasi marami sa mga talinghaga, mas mauunawaan nating mabuti, eksakto kung ano yung gustong pakahulugan ng Panginoon kapag nakita natin yung konteksto. Para bang pag sinabi mong ball, ang daming pwedeng isipin kung ano yung ball na yun. Pwedeng ballpen, pwedeng basketball, pwedeng ballpark. Pero pag sinabi, laro na tayo ng basketball, alam mo na, ibig sabihin, specifico. Ang talinghaga kasi, maaaring mag-assign ka ng maraming kahulugan dyan, pero ang tamang pag-i-interpret ng talinghaga, dapat alam mo yung konteksto. Bakit kinuwento ng Lord? Bakit siningit ng Lord yan bigla-bigla? Kaya napakaikli ng talinghaga, pero yung context medyo mahaba. At ngayong umaga, i-discuss din natin yung context at yung talinghaga na may isang kahulugan lang sa atin. Yun nga, yung grace period. Yun lang yung kahulugan nun eh. At papaliwanag lang natin mabuti para mas maunawaan natin yung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Gaano siya nagmamalasakit sa bawat isa. Verse 1, basahin ko po. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, akala ba ninyo, dahil sinapit nila yun, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang
magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay nang mabaksakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Ito yung talinghaga sa verse 6, talinghaga ng puno ng igos. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim ng puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang yan. Verse 8, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Hukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi, saka po ninyo ipaputol. Dakilang Diyos, ang hiling po namin ay pagpalain mo ang iyong salita at paghati-hatiin sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami maunawaan ang kahulugan ng talinghagang ito at nawa po ay maisakatuparan namin sa bawat buhay po namin dito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, sinasamba po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan si John the Baptist nung nangaral siya, sabi ni John the Baptist, ipakita nyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisi. Niya sinasabi siyang bunga ng pagsisisi. Kaya ko nasabi yan kasi yung dito sa ubasan, dito sa yung Panginoon ng may-ari ng puno ng igos, sinabi niya walang bunga. Ako'y naniniwala ang pinapatungkol dito nung may-ari, yung tao, na ang buhay ay dapat namumunga ng bunga ng pagsisisi. Gaya ng sabi ni John the Baptist, nung lumapit sa kanya yung mga tao, anong dapat namin gawin para kami maligtas? Ay sabi niya, ipakita niyo sa pamamagitan ng inyong buhay na kayo'y nagsisi. Kayo'y nagsisi. Dito, 2 beses inulit ng Panginoon. Sabi niya dun sa verse 3 at saka sa verse 5, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Grace period. May panahon kasi na tinakda ang Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay mag-expire dito sa mundong ibabaw. Hindi natin alam kailan. Wala naman tayong control doon eh. Yung gumagawa ako ng project dito sa sa isang school, may janitor doon na laging kasama ng mga worker, nakipagbiruan, pagtawanan. Nung isang araw, bumalik ako. Balita sa akin ng mga teacher na taga doon, yung janitor namatay na pala. Ang bilis. Hindi natin alam eh. Wala tayong control. At bilang patunay na wala tayong control, nagkwento ang Panginoon ng 2 totoong istorya. Yung isang istorya, yung may mga sumasamba, naghahandog sa Diyos, dun sa Jerusalem, sa templo. Naghahandog sila. Malamang ito'y ang paghahandog naman sa Diyos ng dugo ay during Passover. Ito'y during Passover. At may mga nandoon na naghandog sila sa Panginoon. Pero may masamang nangyari. Habang sila'y naghahandog, si Pilato, ang kanyang mga sundalo ay pinadala niya dun sa lugar na yon. At ang nangyari, namatay yung naghahandog, pinapatay ni Pilato at yung dugo nila halos humalo na dun sa dugo ng handog nila. Ayun sabi ng Panginoon, sa tingin nyo ba,
na itong mga taong ito na naghahandog ay masama, kaya nangyari sa kanila yon. Ganun din, nagkwento ang Panginoon, pangalawang istorya, na mo'y biglaan ang pagkamatay, hindi naintindihan. May 18, naglalakad lang dun sa Jerusalem. Bumaksak yung tore ng Siloe, nabaksakan, 18, patay. Sabi ng Panginoon, tingin nyo ba, itong mga nabaksakan na to ay masama kaysa sa nakaligtas? Ibig sabihin, yung panahon na mangyayari sa atin yung bagay na hindi naman natin ginugusto mangyari agad-agad. Minsan nga dun sa burol niya Nainay, biniro ko biniro ko Sister Babe, sabi ko, gusto mo, see you soon. Sabi niya, hindi, ayoko. Di ba, ayaw naman natin mangyari yun na biglaan. Pero sinasabi nga dito sa mga ilustrasyon ng Panginoon na ito na hindi natin alam. Yung mga taong pinapatay ni Pilato, naghahandog ng kanilang handog na dugo sa Diyos at ang dugo nila naghalo na dun sa dugo ng handog nila. Parang matuwid, di ba? Kasi sakto naman, kumbaga parang nasa church service sila. Naghahandog sila. Nung sila ay pinapatay. Nung nag-expire yung grace period ng Lord sa kanila. Nung nag-the end yung buhay. Mahandog sila, pero napahamak sila eh. Sabing ganun ng Lord, tingin niyo ba mas masama sila? Kasi nangyari sa kanila yon. Ganon din yung 18 nabaksakan ng tore ng Siloe. Tingin nyo ba mas masama sila kaysa dun sa hindi nabaksakan? O kasi may gusto ding ipakita ang Panginoon dito para itawid sa atin yung katotohanan na ikaw, ako, bawat isang tao na kakilala natin, mga tao na kakasalamuhan natin, bawat isa sa atin na kailangan natin makapagsisi sa kasalanan sapagkat lahat ng tao makasalanan. Kahit yung pastor nyo, makasalanan niya. Kahit si Father, makasalanan niya. Kahit gumagawa, may isang sa YouTube na parang nabasa ko yung nag-preach siya ng last pastor, pagkatas namatay siya. Hindi natin alam kung kailan tayo. Diba? Yung hinahangaan kong mga preacher, pagaya ni R.C. Sproul, hinahangaan kong preacher, kikinig ako dyan. Wala na rin. Diba? Lahat nangyayari yan eh. Pero lahat ng tao, isa lang ang kondisyon ng puso natin. Kasalanan ka. At lahat ng tao nangangailangan dumating sa yugto ng buhay niya na makapagsisi siya sa kasalanan niya at manumbalik siya sa Diyos. Maliban dito, papahamak siya. Dalawa lang yung choice eh. Kasi maraming mga tao, yung panahon nila, halatang-halata naman yung panahon nila, hanggang sa panahon natin ngayon ay obvious na obvious to. Maraming kaisipan, maling kaisipan ang nagsasabi na pagka ikaw mabait, ay siguradong ligtas ka. Kung ikaw ay salbahe, ay siguradong hindi ka ligtas. Malamang salbahe kasi hindi talaga ligtas, walang bunga ng pagsisisi. Pero yung gustong ipakita ng Lord dito sa atin, is yung sa tingin mong nasa church, tingin mong okay naman, kasi sila, kapag hindi na pagsisi, mapapahamak. At sabi ng Panginoon, kayo din. Sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo. Kasi yung iba sinasabi, siguro kaya namatayan dahil masamang tao, makasalanan. Di ba? Maraming ganyang kaisipan na hinusgahan ng Lord, kinudge ng Lord. So, pero sa totoo lang, sa Scripture, kung nyari may kalamidad, pagaya neto, nabaksakan ng tore ng Siloe, biro mo, naglalakad lang, doing the ordinary thing, siguro regular business, lalakad lang,
bigla na aksidente, namatay. Sabihin ng iba, bakit ginudge ba ng Lord yung mga taong yan? Hindi, regular lang yun nangyayari talaga yan Parang, halimbawa, eroplano, sumakay ka, biglang bumagsak ang eroplano. Yung pagbaksak ng eroplano, hindi naman nabuhay yung Kristiyano doon Patay din Maaring may makaligtas doon. Piloto, kunyari, hindi pa mananampalataya. So, hindi ibig sabihin na judgment ng Lord yon. Para bang, nung alam nyo, naalala nyo yung panahon ng Yolanda, yung bigla nagkaroon ng surge, ang daming namatay sa Tacloban, binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon makasama yung ibang church leader, pumunta kami dun sa Tacloban. At doon pag-interview kami ng mga tao, nakapag-pray kami kasama ng ibang church at mga pastor. Terrible nangyari kasi isang pamilya, yung pastor kasama yung anak niya, sabay-sabay silang nawala. Sa pamilya, may iba doon natira. Isa na lang. Mga Kristiyano to. At may mga hindi Kristiyanong namatay, sabay-sabay. Ganon sinasabi ng Panginoon kahalaga yung sabi nung Panginoon dun sa na may-ari ng puno ng igos, ipaputol na yan, ang punong yan. Pero sabi nung tagapag-alaga, bigyan pa natin ng second chance. Lord, subukan kong bungkalan ngayon at lagyan ng pataba, baka naman next year may bunga na. Bigyan natin ng second chance. Naalala ko kasi si Sen may sakit. Mahilig mag-alaga si Sen ng halaman dahil nagkasakit siya, matagal na. Kita ko maraming halaman yung namatay. Naghingi nga ang saklolo kay Brother Ray Sabi ko, Brother Ray, tulungan mo ako dito. Ayusin natin, salba natin, subukan nating salba yung mga ibang halaman pa. Tapos, yun naman ang prayer ko. Sabi ko, sige Sen, pag-pray mo ako na isang araw, makita mo paglabas mo ng bahay na nabuhay yung mga halaman mo. Kaya sabi ko kay Jet, yung mga halaman dyan sa taas, unti-unti nating ibaba. Ngayon darating ang tag-ulan. Kung hindi ko man madiligan, siguradong mabibisikan ng tubig yan. Bigyan ko na lang ng pataba. Baka sakaling mabuhay. Diba? Pero yung iba doon, sabi ni Brother Ray, wala na to. Patay na to. So, tinanggal lang namin sa lupa at tinabi namin yung lupa para magamit sa iba yung lupa. Ganito din yung may-ari. Sabi nung katiwala, nung tagapag-alaga, bigyan pa natin ng panibagong chance. Baka sakaling pag nahukayan yung palibot, yung paligid ng puno at nalagyan ng pataba, next year may bunga na yan. Etong tao sa mundo, may chance tayo sa Lord. Kaya habang nabubuhay tayo, eto yung may pag-asa tayo. Sabi nga, ang habag ng Diyos ay patuloy at patuloy na gagabay sa atin hanggang dun sa isang punto na tayo ay wala na dito. At pagdating doon, kung ano man ang ginawa natin, nagsisiman tayo ay maliligtas. Kung hindi man tayo nagsisi, tayo po ay mapapahamak. Tayo naman, ligtas na. Diba? Pero, ang challenge sa atin, paano yung iba? Nasa grace period sila Paano sila? Sino nga abot sa kanila? Wala ba tayong pakialam sa kanila? Mahal natin sa buhay yan Kaya dapat, yun nga, bahagi ng ating prayer o vision ngayong taon sa simbahan, magamit ang bawat isa sa atin na instrumento ng Lord para maabot yung iba na nangangailangan ng pagsisisi. Maraming mga tao kasi naliligaw, hindi maintindihan. Pagka ang isa mabait, sabihin nila, mabait yan. Sabi nga na, mabait yan, ligtas yan. Mali po.
Nung panahon ni Job, matanda na itong storyang to, si Eliphaz, sabi niya, ang isang tao ba mapapahamak kung hindi siya naging masama? Ang isang tao bang matuwid, hindi ba siya maliligtas? Parang ang kaligtasan, lumalabas na ito'y isang bunga ng pagkatrabaho ng tao sa kanyang sarili. Nung ang Panginoong Jesus ay nagmiministeryo dito sa lupa, may isang lalaki na bulag, mula nang ipinanganak siya. Ang tanong ng tao agad-agad, sino kaya may kasalanan nitong taong to o yung magulang niya? Ina-associate lagi sa kasalanan yung problema, pero sa pagkakataong ito, mga inosente itong, halos inosente itong mga taong ito na nag-andog doon sa templo, tumutupad nga ng kautusan Tapos yung mga nabaksakan ng tori sa Siloe, wala naman sinabing masasamang tao, mabubuting tao. Pero yung yugtong yun, nabaksakan sila, sabi ng Lord, kailangan makapagsisi kayo para hindi kayo mapahamak. Kasi kung hindi kayo magsisisi, mapapahamak din kayo, kagaya nila. Okay? So, nung panahon ng, halimbawa, isa pang panahon na, malupit na panahon na dumako sa ating sabay-sabay, yung panahon na may COVID, diba? Dami akong kakilala. Nawala nung panahon na yon, batchmate na hindi namin madalaw dahil bawal. Kamag-anak, diba? Nagtapos yung kanilang grace period. Kaya ang sabi ng Lord, unless you repent, you will likewise perish. Dito sa mga kwentong ito, dito sa istoryang ito, nais dala ng Diyos sa bawat isa sa atin na may kalamidad na mas malupit pa dun sa nabaksakang kanan, tori ng Siloe, o kaya ikaw ay naghahandog sa Diyos dun sa templo at ikaw ay pinapatay ni Pilato. Mas may ikatlong katotohanan na mas mahirap, mas malupit na kalamidad. Yan, yung dumating yung punto na namatay ka na hindi ka nakapagsisi. Papahamak ka. Kapagkat ang kamatayan, dumarating yan na sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, at ang Diyos ang nakakaalam niyan kung kailan expire na yung ating grace period. Alam niyo ba't kinikwento to ng Panginoon? Sapagkat kung susuriin natin dun sa Lucas chapter 13 at sa mga susunod na mga talata, makita natin na kagaya ng panahon natin ngayon, napakahirap para sa isang tao na aminin na siya ay makasalanan. Parang, lalo na ngayon, pagka sinabi mong kasalanan ka, pag ikaw ay nagpipreach sa Amerika, baka mabugbog ka pa Kasi sinisira mo yung self-image nila. Binabaksak mo yung self-image nila. Galit yung mga tao sa topic ng repentance, pagsisisi. Hindi kasundo ng maraming tao na sabihin sila'y makasalanan. Mas gusto nilang sabihin na, ako ay mabuting tao. Marami nga ngayon, miski yung mga church, natatakot na sabihin sa mga tao yung preach tungkol sa kasalanan kasi ubos ang miyembro nila. Sinabi nila yung tungkol sa kasalanan. Gusto nila yung feeling good na bless ka ng Lord, mahal ka ng Lord. Pero yung bahagi na pinaka-basic, pinaka-una, para tuluyan ang biyaya at pagpapala at pagpapamahal ng Diyos, hindi lang sa ngayon, kundi pang walang hanggan ay makapangyari sa iyo, kakalimutan yung mensahe ng pagsisisi. At ito, yung mga taong nakapaligid sa Panginoon, itong chapter 13 ng Luke, papansinin mo, tuloy-tuloy ito.
mula sa chapter 12 hanggang 13, maraming mga tao ang nakikinig sa pangangaral ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang pangangaral niya, kaya lang malungkot, alam ng Panginoon. Alam niya na marami sa nangangaral, nakikinig sa pangangaral niya ay hindi magsisisi. Bakit? Kasi marami sa kanila, mga self-righteous Jews. Ligtas sila sa pakiramdam nila sapagkat sila ay tumutupad dun sa mga kautusan ni Moises. Na sila ay nagpupulpil ng kanilang quote-unquote obligasyon sa Diyos. Kaya nga hindi nila kailangan magsisi. At si Jesus, sinabi mismo ni Jesus sa John chapter 7 verse 7, bakit ang tao galit sa Kanya? Sabi ni Jesus, they hated me because I told them. Galit sila sa akin sapagkat sinabi ko sa kanila na their deeds were evil. Na mga gawain nila ay masama. Pag ang pastor napuna yung gawa mo, anong reaction mo? Kung masama yung gawa mo, nagalit ba sa pastor? Yung mga Hudyo, galit kay Jesus. Ang response nila, nagalit sila kay Jesus. Kasi ang feeling nila, hindi ako makasalanan. Parang nung na-born again ako, nag-share ako ng gospel dun sa family ko. Sa bahay namin, yung kuya boy ko, yun yung pinaka-ideal na anak ng nanay at tatay namin. Masipag sa bahay, masunurin, etc. Talagang maayos na maayos. Nainggit nga ako kay Kuya Boy dahil dami niyang alam sa gawaing bahay. Tapos masunurin siya sa magulang, matalino, nag-aaral. Tapos ako, kabaliktaran ni Kuya Boy. Na-born again ako. Ngayon, nag-share ako ng gospel kay Kuya Boy. Sabi, Kuya Boy, lahat ng tao ay makasalanan. Sabi niya, ikaw lang. Punto naman siya na so bait siya, di ba? Pero pansinin nyo, minsan may ugali tayong ganyan. May nararamdaman tayong pagmamataas sa sarili natin. Kung may mapapahamak man, siguro siya yon dahil masama siya. Ako hindi, okay naman ako. Di ba? Nagbigay nga ako ng limos sa simbahan. Nagbigay ako ng limos sa mga pulubi. Marami akong good works. Sisimba ako. Di ba? Ang dami nating dahilan. Pero ang hirap sa tao sabihin na I'm corrupt to the core. Hindi lang yung gawa ko, ngunit sa puso ko ay corrupted ako. Kaya nga, minsan may mga gusto kong gawin, pero hindi ko nagagawa. Nagagawa ko yung mali. Kaya nung si Jesus bilang tamang pastor, hindi siya natakot sa tao, pamukha sa kanila, ito yung pangunahin yung pangangailangan. Magsisi kayo sa mga kasalanan. At dahil sinabi ng Panginoon na to, at nagalit yung mga tao sa kanila, kaya ito yung dahilan, nagalit sila sa Lord at pinapatay nila ang Lord. Lalo na yung mga Pariseyo, lalo na sila na tumitingin sa kanilang gawa na mabuti at hindi sila sakop dun sa panawagan ng Diyos na sila ay dapat magsisi. Pero si Kuya Boy ko, isang araw nagsisi yun sa kasalanan niya. Na-realize niya na kahit mabait siya, siya ay makasalanan din. Kaya isang araw sa biyaya ng Lord, si Kuya Boy ay nagsisi at naging pastor pa nga nun yun eh. Tapos ngayon sa Canada, siya ay elder ng church at tutuloy maglingkod sa Lord. Nasa Canada na siya ngayon, doon na siya nag-stay. Ayun nga, diba ang hirap para sa tao sa ngayon na sabihin na ikaw yung makasalanan. Ako nga, nagpipray ako kagabi, sabi ko, Lord, ang topic ko tungkol dito sa ganito, kasalanan. Sabi ko, hindi naman sana magalit sa akin ang life field. Ano ba yan? Brother Ray, puro kasalanan na lang. Bakit ganyan? Sana wag kayo magalit sa akin. Kasi yan po yung totoo. Kahit Kristiyano na tayo, patuloy pa rin tayo nagkakasala. Patuloy pa rin tayo humihingi ng biyaya at habag sa Diyos. Although ligtas na tayo, pero patuloy yung pagbabago ng Lord sa puso natin na alam natin na
malaki ang tama, laki ng problema natin, diba, sa puso natin. At habang lalo tayong nalalapit sa Panginoon, lalo nating nakikilala siya, mas lalo pa nating nakikilala yung pagiging makasalanan natin. Wala tang taong malapit sa Diyos na hindi niya na-realize yung dumi ng kanyang buhay. Tuloy lahat ng naging malapit sa Diyos, lahat ng heroes of faith, nakita nila ang katotohanan ito sa kanilang buhay. Amen ba doon? Kaya ako lang paulit-ulit na sinasabi to, hindi naman ako parang nagpaparinig sa inyo, ikaw makasalanan pa. Hindi. Kasi may topic tayo ngayon, taon, ng tao ay makasalanan. Kasi tayo minsan, baka nagsisino pa rin tayo. Ay, ayokong mag-share ng gospel dyan. Ang bait niyan eh. Ay, naku, nakakaya. Sikat yan. Ang yaman niyang kaya. Ang dami niyang, ganda ng kotse niyan eh. Diba? Yung kaibigan mo, ang ganda-ganda niyan. Daming fans eh. Daming tagahanga. Tapos share mo ng gospel. Wow. Baka hindi para sa kanya yung gospel. Hindi po. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay para sa lahat. At gaya ng sabi ng Lord, ang lahat ng tao makasalanan at lahat ng tao mapapahamak kung hindi magsisi. So ang solusyon ng Lord dun sa grace period para hindi tayo mapahamak ay magsisi. Ngayon, ang tanong, ano ba yung pagsisisi? Ang pagsisisi sa English ay change of mind, pagbabago ng isip. Paano mo babaguhin ang isip? Tungkol sa iyong sarili, no? Nagkaroon ng napakalakas na mensahe ang Lord sa mga tao, sa mga Hudyo, na tungkol sa kasalanan. Ang nangyari, imbis na magsisi sila sa verse 24 at saka mga susunod, naiyak na ang Lord sa kanila eh. Kasi imbis na magsisi sila, magpasakop sila, magtiwala sila kay Jesus, nagpatuloy sila sa kanilang mga maling gawa. At katunayan, ito yung isang dahilan kung bakit pinapatay nila ang Lord dahil ayaw nilang magsisi. Gusto nila yung pagiging tama nila sa kanilang pananaw sa sarili. Kasi ang repentance, change of mind. In-acknowledge mo na ikaw ay sinner. Ikaw ay lumabag sa batas. Na sa katotohanan, ang Diyos ay banal at walang sino man makakalapit sa Kanya na tao, karapat-dapat dahil siya ay makasalanan. Na ang kasalanan ay napakalalim na problema ng tao. Na ikaw walang ipagmamalaki sa sarili mo. Hindi lang dun sa conduct mo, maring yung conduct mo, minsan tama, pero kadalasan ay mali. Tanong ko kayo, sino sa inyo dito ang hindi nagsinungaling? Ayun, sinungaling. Pag may nagtaas ng kamay, hindi ako nagsinungaling. Sinungaling ka. Automatic yun. Di ba, lahat tayo eh. Pero, nangako ka minsan sa Lord na hindi ka na magsisinungaling. Pero hanggang ngayon, di ba? May mga pagkakataon para mas mapadalian lahat. Magsinungaling ka na lang, di ba? Pero, yun yung acknowledgement dapat natin na talagang hindi natin maliligtas ang sarili natin. It's grace and mercy ng Lord. Tayo ay makasalanan. Kaya nga yung kasalanan, shadow ng lumalim yan sa buhay ng tao. Na walang solusyon dyan, malibang iligtas tayo. No? Nag-agree ka sa pagsisisi mo na ikaw ay dapat karapat dapat sa hell. Diba? May mga tao pa kasi nagsasabi, bakit ganyan na nangyari dyan? Nagkaroon ng aksidente. Napakabait ng taong yan. Hindi siya karapat-dapat na mamatay, na ganyan. Na aksidente. Namatay. Isang sinisisi pa ang Diyos. Hindi. Lahat ng tao makasalanan. Ang Diyos, sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig, binibigyan ng tao ng pagkakataon, sabi ni Pedro, na para walang sino mang mapahamak. Diba? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever would believe in Him would not perish, but have everlasting life. Ayaw ng Lord, hindi masaya ang Lord na may mapahamak.
Kaya may pagkakataon na binigay siyang period para ang tao ma-realize niya yung kanyang estado at dumako siya sa puntong pag-amin sa Diyos na wala siyang kapangyarihan din. Hindi yung mabuting gawa niya, hindi yung pag-attend niya ng church, hindi yung pagbibigay niya ng kawang gawa, hindi yung kanyang goodness na personal, no? Hindi yung mga seremonyang inattendan niya, nagpabaptize siya sa tubig, kundi yung makatotohanan nakita niya ng pagiging makasalanan niya ay hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. At ang pangalawang bahagi ng tunay na pagsisisi, nung nakita niya ang sarili niya na talagang helpless, siya ay nagtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Binago niya ang kanyang isip patungkol kay Jesus, na si Jesus ang ginawa niyang Panginoon ngayon. Ibig sabihin, susunod sa kanyang buhay, hindi lang tagapagligtas. Sabi ng Lord, kung babasahin mong paulit-ulit itong nangyari doon sa mga naghahandog, doon sa templo, at saka nabaksakan ng tore, doon sa Siloe, ang mga taong to, sa konteksto ng pagkakagamit ng Lord, napahamak sila. Anong ibig sabihin? Hindi lang sila namatay sa physical death. Yung greatest tragedy sa buhay nila, namatay sila without repenting of their sins. Ito yung pinakamalupit na trahedya pwedeng mangyari sa atin o sa mahal natin sa buhay o sa tao sa sanlibutan. Kaya nga dahil dito yung mensahe ng kaligtasan napaka-limited, di ba? Parang ba't ganyan? Yung maliligtas lang magsisisi. Nasaan na yung pag-ibig ng Diyos? Nasaan na yung pagmamahal ng Diyos? Nasaan na yung sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig pagka ganyan naman kalimitado? Kaya nga napaka-importante yung pagkatasabihin ng Lord ang lahat ng ito, sinunod niya yung pagkwento ng talinghaga ng puno ng igos. Ibig sabihin, ito yung saving grace. Severe talaga yung katotohanan na walang maliligtas maliban magsisi, na ang lahat ng tao ay makasalanan. Parang napaka-limited siya, parang kawawa naman yung mga iba na hindi makapagsisi, mapapahamak. Diba? Naka-isolate dun siya, ganong katotohanan. Kaya yung iba tinatanong, Diyos sabi, Diyos pag-ibig. Nasaan na yun? Kaya nga dito pumasok yung responsibilidad ng bawat isa sa atin na tayo ay maging instrumento ng Diyos. Kung tayo ay ligtas na, ibahagi natin yung kaligtasan sa ibang tao. Amen ba doon? Kaya ikaw, hindi aksidente na pinili ka ng Lord na maligtas at marami kang mga mahal sa buhay, marami kang kaibigan. Pinili ka ng Diyos para maligtas at nawa bilang pagsamba mo sa Diyos. Ang pagsamba naman, hindi lang itong pagkanta sa Lord Huwag niyong isipin ang worship, yung pagkumakanta lang tayo sa Lord. Ang worship actually yung pagsuko mo ng buhay mo sa Lord at pagganap mo ng kanyang kalooban sa iyong buhay. So whether you eat or drink, anumang ginagawa mo, pero nakita mo ang lahat ng buhay mo ay namamanginoon kay Jesus, na siya yung nasusunod na sa buhay mo. Ito yung spiritual worship mo sa Kanya. Bahagi dyan yung pagbabahagi mo ng Ebanghelyo sa ibang tao. Kaya nung siningit ng Lord itong talinghaga ng puno ng igos, sinasabi dito, ito yung gaano ka-patient ang Lord. Ito yung gaano nagmamahal ang Lord sa tao. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa tao, binibigyan niya ng pagkakataon na hindi sila mapahama, kundi sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung sinabi ni Peter yung binasa ko kaninang talata, na maraming mga tao, mga Kristiyano, mananampalataya nung panahon nila, nasabi niya, kailan na yung pangako ng pagbabalik ng Lord? Ba't wala pa? Nangamatay na yung mga mahal nila sa buhay, pero hindi pa bumabalik ang Panginoon. Sabi ni Peter, ay hindi, inari na isang bagay na masama yung hindi nakalimutan ng Diyos yung kanyang pangako. Ngunit, ang kanyang pasensya, pagbibigay ng second chance sa maraming tao, yan yung dahilan kung ba't hindi pa bumabalik ang Lord.
Hanggang ngayon, hinihintay natin yung pagbabalik ng Lord. Pero kailangan, sabing gano'n nung sa Matthew, the gospel of the kingdom will be preached to all nations, and then the end will come. Doon lang babalik ang Lord. So, importante, mga kapatid, na ma-realize natin, kaya nga, masyadong stern ba yung, kung hindi ka magsisisi, papahamak ka, sa lahat ng tao, applicable to, masyadong stern nyo, masyadong mahigpit, pero ang grace na sinasabi natin dito ngayon, kaya kinuwento ng Diyos tong parable na to, kasi ang Diyos nagbibigay ng panahon para sa lahat na makasumpong din sila ng mabuting balita ng kaligtasan. At kung makasumpong sila ng magandang balita ng kaligtasan, sila ay hindi mapapahamak. Nakuha niyo po ba yung punto ng talinghaga? Para hindi sila mapahamak. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya ma-realize niyo bakit ang Panginoong Jesus nung siya ay pumanik sa langit, kabilin-bilinan niya to, yung Great Commission. Diba? Kasi mahal niya yung tao eh. At tayo, kung mahal natin yung tao, start nating i-share yung gospel sa iba. Kasi nasa grace period nga ang lahat. Sabi ni Isaiah sa chapter 55 verse 6, "Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his ways and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and He will have compassion on him and to our God, for He will abundantly pardon." Hihintay lang ang Lord para bumalik. And this is the promise of Christ. Sino man ang lumapit sa Diyos, hindi siya itataboy ng Panginoon. So yun. Walang taong sobrang sama na hindi siya masasakop ng biyaya at habag ng Diyos. Hindi siya magkakaroon ng kaligtasan kung siya ay makapagsisisi sa kanyang kasalanan. Kagaya nung magnanakaw doon sa krus na hindi na nakagawa ng mabuti ito pero nagsisi siya nung dakong huli ng kanyang buhay. At sabi niya, Panginoon, patawarin. Kinilala niya si Jesus at ang sabi ng Lord sa kanya, "Today you will be with me in paradise." Ganun kalawak, haba ang pag-ibig ng Diyos. Habang may buhay, may pag-asa. Walang hinusgahan ang Lord sa lahat, ngunit binubukas niya ang kaligtasan sa lahat. Pero ang malungkot na istorya nga dito sa nangyari, yung mga kausap ng Lord na to, hindi naman marami sa kanila nagsisi. Hindi pa, Pag mayaman na ang church, bili tayo yung pulpito na medyo malaki. Para nakalagay dito, laptop ni Pastor Norman, yung song sheet ni Sister Bless, ni Ina, tas yung preaching ni... hindi nahuhulog. Okay? Hindi pa kayo nakakatulog. So, yung nangyari dito, pagkatapos nung storyang ito, hindi naman lahat ng kausap ng Lord nakapagsisi. Kasi sabi ko nga, miski nung panahon noon hanggang ngayon, isang bagay ang napakahirap gawin ng tao. Umamin na siya ay makasalanan. Biyaya ng Diyos ang magdudulot sa atin para makita natin yung ganitong katotohanan. Sabi dun sa Luke 13, verse 23, someone said to Him, "Lord, are there just a few who are being saved?" Konti lang, Lord, ang maliligtas. Sabi ni Jesus sa verse 24, "Strive to enter through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able." Hindi lahat ay tatanggapin ang mensaheng ito at maliligtas sila. Kaya lang, ito po yung gustong dali ng talinghaga sa atin. Lahat ng tao, mahirap man ang repentance, ang pagsisisi, pero yan po ay kinakailangan ng bawat isa.
na makapangyari sa kanyang buhay para maligtas siya. Kaya verse 34, si Jesus ng Luke chapter 13, naiyak na, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophet and stones those sent to her, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not have it. Most rejected Christ. And then, days later, weeks and months, they crucified Jesus on the cross. May mga naligtas. They recognize the message of repentance. To cut the parable short, while we have the opportunity, while people around us or near us, while our friends, our relatives, our loved ones, while they have the opportunity to repent, let's share the gospel to them. This is a message of grace, of God's love, because the time is running out. The grace period will soon expire, and after this, judgment from God. The heart of God is that nobody would perish, but would come to repentance, and that everyone would enjoy eternal life. Amen po ba doon? Sana tayong mga mananampalataya din, hindi lang tayo masaya dahil ligtas tayo. We are saved, we are seated, we are satisfied. But we have this burden also in our hearts, this love in our heart for other people as well, na hindi natin sinuhin sila, mabait yan, ligtas yan. Hindi, everybody needs the Lord. Sabi nga ni Bernice, people need the Lord. Hindi pa nila nakikita yon, and I pray, sana ako, tayong lahat, maging instrumento ng Diyos para maidala sa kanila ang mensahe ng pagsisisi at kaligtasan. At isang araw, makita natin ang bawat isa na nag-i-enjoy ng biyaya ng kaligtasan na galing sa ating mapagmahal na Diyos. Si Jesus na nagbayad ng lahat ng kasalanan natin para maging kumpletong ganap ang kaligtasan sa bawat isa sa atin magtitiwala sa Kanya. And church, would you say amen to that? Amen ba? Ahem? O amen? Amen? Sabi ni Mr. Mahal tayo ng Lord. God is not being stern, but God's love is so universal, it's for everybody. Pero first things first, for us not to perish, para sa atin, hindi mapahamak, kailangan ng pagsisisi. That's the basic text this morning. And I hope hindi kayo disappointed sa akin o galit sa akin dahil si Brother Ray, pagsisisi na naman. Ang daming pwedeng sabihin, daming problema. Pwedeng na lang, ibang topic na lang, di ba? Pero we speak about the gospel, and that's the truth about the gospel. We all are sinners. Hindi sana ma-burst yung balloon ng ego natin. All are sinners, all of us. And we need God's grace because it is freely given to all those who would, in their hearts, acknowledge that they're sinners, acknowledge Christ as the only Savior and Lord. Amen? Let's pray. God, our Father, we are so thankful to you for your words. May your Spirit move and work in our hearts, that in
truth, we realize that indeed we're sinners. And because of this truth, we pray that you would also inspire all of us and give us the challenge to share your gospel to other people as well, so that everyone would be given the chance, opportunity to believe in Christ as Lord and Savior. Holy Spirit, we ask, grant us strength, grant us the desire, heal us, that we may feel the joy, God's joy, whenever a sinner would go back to God, return back to God, confess his sin, and that the sinner be saved. We bless your holy name. We recognize your great love towards your people, Lord. Oh God, thank you. We worship you. We bow to you. We say you are our God. We thank you for forgiving us our sins. To you and you alone belongs glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen.